nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang karanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusan, nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo, Panginoon, ay aming itataas. Ang ngalan mo ay itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo
dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal sa nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Siya'y di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Amen. Sa iyo, Diyos, ang pinakamataas na papurit pagsamba. Hallelujah. Amen. Tayo po'y tumungo at manalangin. Ama naming nasa langit, tunay na napakadakila ng inyong katapatan at katawiran. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa sakdulang biyaya ng kaligtasan at buhay na ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay upang kami ay mamuhay ng matuwid. Sa paggabay ng banal na Espiritu, kami po'y nagpapasalamat. Kami po'y nagpupuri sa isang linggong lumipas, Panginoon, na puno ng inyong paggabay, puno ng inyong pagmamahal at kasagutan, puno ng kasapatan, Panginoon, sa aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok na ibinibigay niyo sa bawat isa, na ang tanging layunin lang, Panginoon, ay matuon ang aming puso't isip sa inyong nais, sa inyong kagustuhan para sa aming buhay, Lord. Tunay na kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng laya na sama-samang magpuri, umawit, dakilain ka, Panginoon, at ipahayag na ikaw ang aming Diyos, na ang Panginoong Hesus ang aming tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon, humihiling kami ng kapatawaran, kalinisan sa aming mga bagay na dahil sa aming kahinaan, Panginoon, ay aming nagagawa. Panginoon, linisin niyo po kaming muli. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong pagtingin, sa inyong pagmamahal. Sa oras ding ito, Panginoon, idinadalangin namin ang aming mga kapwa
kapatiran na nagse-celebrate ng kanilang birthday and anniversaries, Lord. Tunay na patuloy na ibigay niyo sa kanila ang buhay, kaligayahan na nagagamit upang lalo po kayong makilala sa kanilang buhay. Sa oras na ito, Panginoon, inilalapit namin ang aming mga kapatiran na may kani-kanilang personal na mga prayers, Lord. Whether ito po ay sa kanilang pangangailangang financial, sa kanilang problema sa buhay, sa kanilang mga nararamdaman. Lord, kayo po ang nakakaalam ng mga kasagutan dito at ibinibigay po namin ang lahat ng mga prayers na ito, Lord, sa inyong harapan. Sa oras din ito, Panginoon, dinadalangin din namin ang pamahalaan mula sa national level hanggang sa local level, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ng mga taong tinawag mo na maluklok sa pwestong ito ay unahin ang inyong kagustuhan, unahin ang inyong kalooban at gamitin ito sa kanilang pamamahala. Sa oras ding ito, idinadalangin namin ang aming congregation, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon ng tuloy-tuloy na unity towards glorifying you, O Lord. Dalangin namin, O Lord, na sama-sama kaming gumalaw, kumilos sa body of Christ, na may kani-kanilang mga tungkulin, naganapan ang inyong kalooban, O Lord, mula sa aming pastor. I-bless niyo po siya, Panginoon, sa mga elders, sa mga deacons, ministry workers, sa aming mga volunteers, O Lord, na bawat isa ay may kani-kanilang tungkulin. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa upang ang aming personal prayer na maging Christ-like ang aming buhay, Lord, ay makita po sa paggalaw ng inyong simbahan, O Lord. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin namin ang mensaheng iaabot ninyo, Panginoon, sa amin. I-bless niyo po ang aming pastor at dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa ay magbukas ang aming puso't isipan upang tumalima sa inyong mensahe, O Lord. Maraming pong salamat. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang salita po ng Diyos na ating pagbubulbulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa 2 Tesalonica, versikulo 2, talasang 1 hanggang 11. 2 Thessalonians 2, 1-11. Tayo po tumayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ito po ang nasusulat. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghimaksik lamang sa Diyos at ang paglitaw ng sawail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasambahan mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano yon. Lilitaw ang sawail pagdating ng takdang panahon. Gayunpaman ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naalis ang umahadlang sa kanya. Kung maalis na ang umahadlang, mahayag na ang sawail
Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri na mapanlinglang, mga himala at kababalagan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga papahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Talatang 11, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, aayaan ng Diyos na sila'y malinglang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Makakauwi na po tayo, pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon na hatid ng kanyang pastor. Tayo po'y manalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubusang nagpapakumbaba sa iyong harapan, naninikluhod, Panginoon, na sa pagkakataong ito, Ama, ay humingi kami ng tulong, Panginoon, sa gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, upang sa ganon sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, ito po'y magsilbing enkwentro po namin sa iyo, Panginoon. A fresh encounter with your holiness, with your power, with your glory, and with your love. Thank you, Lord, sa iyong salita na inyo pong binigay sa amin, kapahayagan ng inyo pong pagmamalasakit, ng inyo pong pagmamahal, ng inyo pong mabuting naisin para sa amin. Akayin niyo po kami, Panginoon, sa mas malalim at mataas na pagkakilala sa iyo. Pagkakilala na mag-uumapaw sa aming taos-pusong paglilingkod, buong buhay na pagsunod, at makapagbigay kami ng pinakamataas na sa iyong biyaya'y pagsamba. Kayo po ang maluwalhati, Ama, ngayong umaga, kumilos, magpahayag ka sa iyong kabanalan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nais ko pong pamagatan ang mensaheng ito sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral sa 2 Thessalonians chapter 2. Isa sa very challenging na bahagi ng 2 Thessalonians kasi hindi natin ito pwedeng tingnan na sa approach na tingnan natin ang doktrina, ang theology. At sa pagkakataong ito ay hayaan po natin na sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu ay siyang magpaunawa po sa atin. Isa po sa pinakang dakilang pangako sa buong kasulatan ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Katulad nitong title na ito, Coming for Us, Coming with Us. We need to understand the rapture and the second coming of Christ. Ano ba yung difference ng dalawang yon? Itong pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, it is not just a religious theory. Hindi po ito idea na galing sa tao, kundi ito po'y salita na mismong namutawi sa isang Diyos na tapat kong mangako. Nang sinabi niya sa John chapter 14 verse 3, I will come again. I will come again and receive you unto myself. Mula sa mga prophets sa Old Testament, sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa Gospel, hanggang sa mga pagtuturo ng mga apostol sa epistles, malinaw ang mensahe, mga kapatid. May tiyak na patutunguhan ang kasaysayan.
Hindi magpapatuloy magpakailanman ang kasamaan. Hindi rebelyon ng tao ang magkakaroon ng huling salita. Babalik si Jesus ng may kapangyarihan at kaluwalhatian. Yun po ang pinakang dulo ng kasaysayan, the glory of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, napakahalaga nito sa atin na laging ipaalala sa atin ang katotohanan ito. Especially sa ating panahon ngayon na ang mundo'y puno ng uncertainties. Naroon digmaan, political conflict, economic instability, moral confusion at mabilis na pagbabago ng lipunan. Kaya marami ang nagtatanong, saan nga ba talaga papunta ang mundong ito? Wala bang pag-asa na ang mga nangyayaring ito ay bumuti? May control pa ba ang Diyos sa mga nangyayaring ito? Kasi parang wala na sa control ng Diyos ang mga pangyayaring ito, ang mga kasamaan. At kung yun ang tatanungin natin, ang Biblia ay sasagot dapat. Hindi ang sariling opinion natin. Kung ang tanong, may control pa ba ang Diyos? Malinaw ang sagot ng Biblia, oo naman. Ang Diyos ay nananatiling sovereign, hindi nawawala sa kanyang trono. Ang lahat ay patungo sa katuparan ng kanyang layunin at kanyang pangako sa pamagitan ni Hesukristo. Kaya hindi binigay ang prophecy, hindi binigay ang mga katotohanan tungkol sa eschatology. Ang ibig sabihin ng eschatology ay mga aral tungkol sa last days. Ibinibigay ang katotohanan ito sa mga huling araw upang patatagin ang pagtitiwala, pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Lalo tigit sa mga panahon na isinusulat ito, mga kapatid, ang iglesia noon na sinusulatan at pinagpapahayagan ng last days ay church na nakakaranas ng pag-uusig, kahirapan. Kaya laging nasa konteksto ang last days, teachings of the last days, in the context of encouragement, in the context of empowerment. Ngunit kapag pinag-usapan po natin ang pagbabalik ni Kristo, dalawang expression ang madalas nating marinig. Rapture, second coming. Dahil parehong may kaugnayan ang dalawang ito sa kanyang pagbabalik, iniisip ng ilan na isang pangyayari ang mga ito. Ngunit ayon sa kasulatan, magkaugnay sila pero hindi sila magkaparehas. Sa rapture, darating si Kristo para sa kanyang iglesia, coming for us. At sasalubungin siya ng mga mananampalataya sa impapawid. Ang second coming, babalik si Kristo kasama ang kanyang mga banal, coming with us upang pasimulan ng paghahari ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Kaya mahalaga ang distinction na ito upang maunawaan natin ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 through 11 kasi ito talaga yung unang naging problema ng mga taga-Thessalonians. Sa chapter 4 ng 1 Thessalonians, binanggit doon ni Apostol Pablo yung tungkol sa rapture, yung pagtitipon. Then dumating, nagpapatuloy ang mga pag-uusig, ang persecution sa kanila. Marami ang nag-akala, dumating na ang day of the Lord. Ano yung day of the Lord? Ito yung pakikialam ng Panginoon, ito yung paggawa ng Panginoon upang ibuhos ang kanyang paghatol sa mundo. Hatulan ang kasamaan. Dumating ang kanyang paghahari at ang kanyang walang hanggang kapamahalaan dito sa lupa. Pinagkamali ng mga taga-Thessalonians, dumating na, nangyayari na yung tribulation. Ano na yung rapture? Naiwan na tayo. Yun yung kanilang confusion. Mapatid, hindi man siguro yung ganong struggle meron tayo ngayon, but I think this passage is still relevant for us. Napapanahon din ito ngayon kasi maraming kumakalat, especially ngayon sa TikTok, sa FB Reels, naroon yung mga possibilities na ma-expose tayo sa maraming katotohanan na hindi natin alam yung context. Mapatid sa Panginoon, our blessed hope is not merely an event,
Our blessed hope is Jesus Christ Himself. Kaya bago natin tingnan ang 5 pagkakaiba, gusto ko ngang pamagatan sana ito 4 P's of the rapture, 5 P's of the rapture and the second coming of Christ. Pero parang mahirap na idugtong doon sa 4 P's, ano? Kaya bago natin tingnan, merong 5 areas for us to determine the difference between the rapture and the second coming: the presence, the place, the people, the purpose, and prophecy. Pero bago po yun, kapatid, na makakatulong marahil itong aking gustong i-share, a pictographic presentation. Okay? For example, itong arrow na yan sa left at sa right, nagpapakita yan ng eternity past, eternity future. Kaya dito, sa bandang dito, makikita natin dito yung eternity past. Nagsisimula ito sa eternity past. Bago pa nilikha ang lahat, naroon na ang Diyos. Siya ang pinagmulan ng kasaysayan, siya ang pinagmulan ng lahat ng ating nakikita ngayon. Ano ho? At sila nang may hawak ng magiging wakas nito. Okay? And the Bible begins with this passage: in the beginning, God created. Before this creation, lahat ng ito, naroon na ang Diyos. Kaya magandang tingnan din lagi ang gospel kung sino ang Diyos. Para makita natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katwiran. At dito nagpasimula, mapatid, sa Panginoon nung siya ay lumikha. Sa kanyang creation, dito nagpasimula, mapatid, ang Old Testament age. Kasunod ang Old Testament age, ang panahon ng mga pangako, ng mga prophets, at mga types or shadows na nakaturo sa ating Panginoong Hesus, sa ating tagapagligtas. Makikita natin ang unang kapahayagan ng gospel sa Genesis chapter 3 verse 15. Ito yung time na binibigyan ng Panginoon ng hatol doon sa Ahas. Pero sa gitna ng kanyang pagbibigay ng hatol sa Ahas, binanggit doon yung proto-evangelion, the first gospel, na maglalaban ng binhi ng babae at ang binhi ng Ahas. Tutuklawin ng binhi ng Ahas ang sakong ng binhi ng babae. Subalit dudurugin ang ulo ng binhi ng Ahas. Nakaturo yun sa krus. Nakaturo yun sa ating Panginoon. Doon pa lang, mapatid, sa Genesis chapter 3, makikita natin, nagpasimula ang redemptive work doon sa praise na yun, I will. I will. Kaya nga, mapatid, nung dumating ang Old Testament, nagpasimula ang Old Testament, nakaturo yun ang lahat ng mga nangyari doon patungo kay Hesus Kristo. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo in God's perfect time. Siya'y namatay sa krus para bayaran ang penalty ng ating kasalanan. Siya'y nabuhay ng maguli, nalibing at nabuhay ng maguli upang magkaroon ng katiyakan na ang sinumang mananampalataya kay Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. After 40 days, siya'y umakyat sa langit. Then during Pentecost, bumaba ang banal na Espiritu, ipinanganak ang church. At dito nagpasimula yung church age. At narito tayo ngayon. Ano yung church age? Ito yung panahon ng iglesia, panahon ng biyaya. Ito yung panahon ng pagpapahayag ng gospel sa buong mundo. Lahat ng signs ay binigyan na ng Panginoon para sumang-ayon tayo that we are living in the last days. Now, anong hinihintay natin na event, big event in the future for the church? It is the rapture. The rapture. Sa 1 Thessalonians 4:13, darating si Kristo para sa kanyang mga banal. Ang mga namatay kay Kristo bubuhayin, ang mga abutan na nanampalataya kay Kristo babaguhin, papalitan ng katawang hindi nabubulok, ang katawang nabubulok, dadalhin sa alapaap upang salubungin ang Panginoon. Ito po yung tinatawag na rapture.
Habang nasa langit ang iglesia, there are two events, dalawang mahalagang pangyayari. The Bema judgment of Christ, hindi upang hatulan ang kasalanan kasi hindi na issue dun yung kasalanan. Ang kaharap na ng Panginoon ay ang church, na kung saan ang kasalanan ng bawat sumampalataya kay Kristo ay hinatulan na doon sa krus ng kamatayan ng Panginoong Yesus. Hindi na rin kahatulan sa sa kapahamakan sa impyerno, no. Yan ay pagharap sa hukuman ng Panginoon para sa gantimpala. To account our lives as stewards ng gospel, stewards of eternal life. And after that, mangyayari ang kasal ng Lamb sa church, sa iglesia. The marriage of the Lamb. Subalit dito sa lupa ay magpapasimula yung 7 years tribulation. Ano ho? Dito sa lupa magaganap ang 7 years na kapigatian. Sa unang kalahati ay ang seal judgment. Sa kalahatian, mahayag ang Antikristo. Papasok siya sa templo at idideklara niya na siya ay Diyos. Sa ikalawang kalahati ng tribulation, lalala ang paghukom, ang pagbuhos ng hatol ng Diyos sa pamagitan ng trumpet at bowl judgment. After 7 years, sa panahon na inaatake ng mga bansang kapanalig ng Antikristo ang Israel, sa halos time na magapi na sa Battle of Armageddon, bababa ang Panginoong Jesucristo for the second coming of Christ. Lalabas sa kanyang bibig ang espada upang tapusin ang kanyang mga kaaway. During ng Great Tribulation, magkakaroon ng digmaan sa langit ang Arkanghel at ang Satanas. Magagapi ang Satanas. At doon sa 1,000 years na pasisimulan ng Panginoon ng kanyang paghahari, ang Satanas, ang dragon ay itatapon sa bottomless pit. Okay? Ito po yung millennium, the millennial reign of the Lord Jesus Christ. After 1,000 years, pakakawalan ang dragon, si Satanas. Gagapiin ng Panginoon, itatapon sa lake of fire. Sa pagbaba ng Panginoon, after ng second coming, ang Antikristo, ng false prophet, itatapon sa lake of fire. Sila yung unang residents sa lake of fire. Are you with me? Are you following, mga kapatid? Now, after ng 1,000 years, at nagapi na ang Antikristo, bubuhayin ang mga hindi nanalig sa Diyos, from Old Testament, sa church age, even sa tribulation, haharap sila sa Great White Throne Judgment. Na doon nakalagay, ang sino man na wala sa aklat ng buhay, ay tatapon sa lake of fire, kasama ng Diablo, kasama ng false prophet, kasama ng Antikristo. At sa uli, darating ang eternity future. New heaven and new earth. New Jerusalem kung saan makakasama ng mga tinubos ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, magpakailanman. A beautiful diagram, a beautiful picture. Dito pa lamang sa pagtingin ng diagram na ito, mga kapatid, eschatological framework, sa view ng premillennial, pre-tribulation, eschatological framework, makikita natin na may direksyon ang kasaysayan. Napakaganda ng pinagmulan sa paglikha ng Diyos, sinira ng kasalanan, pero hindi doon sumuko ang Panginoon, hindi natapos, papunta ito sa restoration. May hangganan ng kasamaan, at siya ang tagumpay ng Diyos, ang paghahari ni Kristo. Now, kaya habang pag-aaralan natin ang difference ng rapture at ng second coming, yung left side, that is the rapture, and this is the second coming. So dito pa lang, makikita natin yung difference. Now, paano natin? Ano ba yung pagkakaiba ng dalawang ito, mga kapatid sa Panginoon? We could determine the difference between rapture and the second coming sa first, the presence of Christ. Sa presence of Christ. Sa rapture, Christ comes for His saints
believers are caught up to meet Him in the air. Sabi sa 1 Thessalonians 4:16 to 17, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. To meet sino? The Lord in the air. Mapatid sa Panginoon, dito po sa passage na ito, malinaw ang sinabi ni Pablo na bababa ang Panginoong Hesus mismo. Jesus Christ Himself mula sa langit at aagawin ang mga mananampalataya upang salubungin siya sa alapa. Pansinin natin na ang focus ng pangyayaring ito ay hindi ang mundo. Hindi ang focus dito ay ang earth. Hindi rin paghatol, ang focus dito ay ang iglesia, ang mga hinirang ng Panginoon. Darating si Kristo upang kunin ang kanyang mga tinubos. At dito nakaugnay yung napakagandang passage sa John chapter 14 verse 3, I will come again and receive you unto myself. Ang salitang receive ay nagpapakita ng personal na pagtanggap. Hindi siya nagpadala ng isang anghel para gawin ito upang sunduin ang church. But the Lord Jesus Christ Himself, na siyang nagsakripisyo, nagbuwis, dumanak ang kanyang dugo for the church. Parang napakagandang picture ng isang nobyo na matapos siyang makipagtipan, umalis muna, pumunta sa presence ng kanyang ama, ipinaghanda doon yung matutuluyan ng groom at ng bride pag sinundo na niya. Alam niya po sa context ng Jewish wedding, ganun po ang picture. Kasi ang pumipili ng ama sa mapapangasawa ng kanyang anak ay ang ama. Pumunta ka doon, nakipagtipan. Then after that, babalik sa presence ng ama yung kultura ng Jews, and then maghahanda doon ng chamber, maghahanda doon ng, habang naghahanda ang babae. Ang nakakaalam lamang ng desisyon kung kailan babalik ang anak is the father. Kaya dito natin malalaman at maunawaan, maitudugtong kung bakit merong sa passage na walang ibang nakakalam kundi ang ama. Ang ibig bang sabihin, Pastor, hindi na omniscient si Jesus Christ? Hindi yun ang ibig sabihin noon. Sa kultura ng kasal ng Hudyo, ang ama ang merong desisyon kung kailan pababalikin. And God's and the Father's perfect time. Pag sinabi ng ama, sunduin mo na. Pag sundo, at yun ay picture ng rapture. Kaya dito sa rapture, ito po'y para sa mga mananampalataya. Hindi ito dapat magbigay sa atin ng takot, bagkus ito po'y magbigay sa atin ng pag-asa. Katulad ng sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4, mangag-aliwan kayo, mangagpalakasan kayo sa pamagitan ng aral na ito. Now, sa ikalawang pagparito ng Panginoon, makikita natin yung difference. Sa una, Christ comes for His saints. Pero sa second coming, Christ comes with His saints. Tingnan natin yung picture. After rapture, umarap sa Bema Judgment, ikinasal, after ng marriage of the Lamb, bababa ang Panginoon with His saints. Sa Revelation chapter 19, makikita po natin ito. And the armies of heaven, arrayed in linen, white and pure, were following Him on white horses. Ito yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi na darating ang Panginoon para kunin ang kanyang church. Kasama na niya ang church. Kasama na niya ang kanyang mga binanal. Ibig sabihin ng iglesia, ang kinuha sa rapture ng Panginoon, magkakasama ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang literal na pagtungtong dito sa lupa. Sa kanyang pagbabalik, tatalunin ng Panginoong Hesus ang Antikristo. Hahatulan niya ang mga bansa. Ililigtas niya ang nalalabing Israel na manunumbalik during ng Great Tribulation. Sa ikalawang pagkakataon, mga kapatid, darating siya upang maghari. Bakit mahalaga po ito, mga kapatid? My dear brothers and sisters, una,
ipinapakita nito ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang church. Amen? This reminds us that God loves SCBC. Amen? Higit sa pagmamahal nino man sa atin. Hindi niya nakalimutan ang kanyang bayan. Darating siya upang personal na kunin ang mga tinubos niya. Ikalawa, ipinapakita nito ang kapangyarihan ni Kristo bilang hari. Sa unang pagpunta niya rito, siya'y manunubos, siya'y tagapagligtas. Sa kanyang muling pagparito, siya'y darating na isang judge. Siya'y darating na isang judge. Naalala ko yung isang kwento. Merong isang halos nalulunod dun sa ilog. Merong isang lalaki na nakita yon, ang ginawa niya, tumalon siya sa tulay and then sinagip niya yung nalulunod na yon. Naging tagapagligtas yung lalaking yon. Now, dumaan ang ilang buwan, nakagawa ng kasalanan iyong sinagip. Humarap siya sa judge. Nakita niya yung judge, yun yung taong nagligtas sa kanya. Kaya nakomportable siya. Ito yung nagligtas sa akin, kaya lusot ako. At nakilala rin ng judge, yung lalaki, na yun yung sinagip niya. At nakita niyang pangiti-ngiti yung nasasakdal. Sabi niya, bakit kang umingiti? Siguro naisip mo na ako yung nagligtas. Nung nakaraan yon, pero ako ngayon ay judge mo. Hahatol sa'yo. The same picture. Kaya nga, mapatid sa Panginoon, bilang application sa atin, laging mamuhay ng handa. Kung maaring bumalik si Kristo anumang oras upang kunin ang kanyang iglesia, huwag natin ipagpaliban ang pagsunod sa Kanya. Ang ganda ng discussion namin kanina ng mga kalalakihan. Halimbawang 24 hours na lang, wala namang nakakaalam, at bukas rapture na, bukas ng gabi. What will you do? How will you spend the remaining 24 hours of your life? Ang ganda ng mga napag-usapan namin. Because if you know na 24 hours ka na lang, darating ng Panginoon, your perspective in life will change. Your priority in life will change. Your pursuits in life will change. Your passion in life will change. Kapatid. Kaya, huwag nating hayaang matagpuan tayo ng Panginoon na nanlalamig sa ating pananampalataya. Pangalawa, laging maglingkod ng may katapatan. Kung siya'y tapat sa kanyang salita at siya'y babalik, yun din na dapat nating maging response. Masumpungan tayo ng Panginoon ng mayroong katapatan sa kanyang purpose. Laging makibahagi sa misyon. Kung babalik si Kristo upang hatulan ang mundo, mas lalo nating dapat seryosohin sa makatwid ang evangelism. Marami pang hindi nakakilala sa Panginoon. Marami pang hindi handa sa kanyang muling pagbabalik. Kaya habang may panahon pa, we need to be intentional in sharing the gospel. Now, pangalawa, how to differentiate between rapture and second coming, the place of meeting. Sa rapture, sasalubungin ng iglesia si Kristo sa himpapawid. Sa ikalawang pagparito, babalik si Kristo, literal, personal na tutungtong mismo dito sa lupa. Ang dalawang magkaibang lugar ng pagtatagpong yon ay nagpapakita ng magkaibang layunin ng dalawang pangyayaring ito. Sa rapture, mapatid sa Panginoon, sa rapture, believers meet Christ in the air. 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi sinabi dito na tutungtong kaagad si Kristo sa lupa. Sa halip, ang mga mananampalataya ay aagawin upang salubungin siya sa himpapawid. Yun yung essence ng harpazo. Caught up. Forceful. Sudden na pag-agaw ng Panginoon.
I will come again and receive you unto myself. Ibig sabihin, darating siya upang kunin ang kanyang iglesia at dalhin sa kanyang presence. Napakagandang paalala nito, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Why? Dahil ang tunay na tahanan natin, hindi dito sa mundong ito. Hindi dito sa mundong ito. Kaya ako'y nag-iisip, bakit sudden? Bakit caught up? Bakit? Napag-isip ko tuloy, siguro nga, kung hindi pwersahan tayong aagawin ng Panginoon, marami sa atin, kasama ako doon, there is the tendency to be attached in this world. Ang ating puso, nakatuon dapat sa ating Panginoon at sa pangakong makakasama niya magpakailanman. Sa second coming, mapatid, magkaiba. Sa Zechariah chapter 14 verse 4, Christ's feet stand on the Mount of Olives. Ito po'y prophecy sa second coming. Ano po? Kasi sa Old Testament, ang church ay mystery pa lang. Hindi kita sa picture. Pero yung second coming, makikita natin yung prophecy. Zechariah chapter 14 verse 4, on that day his feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two from east to west by a very wide valley. Sa pagkakataong ito, literal na tutungtong si Kristo sa lupa, yung judge. Hindi na ito lihim na pagtitipon ng iglesia. In fact, kasama niyang iglesia na bababa. Makikita ito ng buong mundo. Sinasabi yun sa Revelations chapter 1. Now, sa ngayon, kung babalik tayo mga 1980s, 1970s, yung passage na yon na masasaksiyan ng lahat sa buong daigdig ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Paano yon? Di ba? Ito yung mga panahon na wala pang internet. Ito yung panahon na wala pang social media, YouTube. Wala pang mga live. But now, is it possible? Merong isang pangyayari sa mundo, nakita agad ng sabay-sabay ng lahat? Yes. At yun pa lamang, mapatid, ay magpapaalala sa atin na even ang technology, even ang mundo, nakahanda na talaga. Nakahanda na. Even yung cashless society, yung cashless transaction sa economy, mas lalo na pagtibay yun nung nangyari ng pandemic. Hindi po ba? Dahil sinasabi sa Revelation, walang makakabili ang sinumang walang tatak. So nakaturo yon sa context natin. Kaya dito pa lang, literally, ang Mesias ay minsang tinanggihan ng Israel. Siya rin ang tagapagligtas, ang babalik na kanilang hari. Ang mundong puno ng kasalanan, kaguluhan, parang walang katapusang pagtanggi, pag-insulto. Naalala niyo po si Pacquiao? Nung nag-comment siya sa LGBTQ. Talagang pinotaktis siya. And yet maraming mga Christians ang pinapatay. Magsalita ka na ng against sa Christian, sa Christianity, no one will react. Pero magsalita ka against sa ganoon, pero darating ang araw, mapatid, sa Panginoon. Even yung mga taong tumanggi kay Kristo, nagtawa kay Kristo. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Dito natin makikita na hindi kailanman tinilikuran ng Diyos ang kanyang nilikha. Darating ang araw na ibabalik niya ang kaayusan at kapayapaan sa ilalim ng paghahari ng kanyang anak. Hallelujah. Bakit ito mahalaga? Bakit ito may relevance sa atin?
Anong application nito sa atin? Ano ngayon? Kung magkakaroon ng rapture, ano ngayon? Kung babalik at tutungtong si Kristo dito sa lupa. Well, dapat nating makita ang relevance nito sa atin. Una, ipinapaalala nito ng ating pag-asa ay wala sa mundong ito. Amen? Hindi nakasalalay sa ganda ng ekonomiya. Hindi nakasalalay sa taas o baba ng presyo ng gasolina. No. Ang kagalakan natin ay hindi sa kung magkano o gaano karami ang iyong resources. Mismong sinabi ni Paul sa Philippians, rejoice in the Lord. I say again, rejoice in the Lord. Not in the things what you have. Not in the things that you've accomplished, but in the Lord. Ikalawa, ipinapaalala nito na ang Diyos ang may plano hindi lamang para sa langit, kundi para dito sa lupa. Hindi niya hayaang maghari ang kasamaan magpakailanman. Saan papunta ang direksyon natin ngayon? If there's one word, restoration. Ibabalik ng Panginoon ang lahat ng sinira ng kasalanan doon sa original na plano niya ng kanyang paglikha sa mundo, paglikha sa tao. Doon babalik, doon papunta lahat, mapatid sa Panginoon. Hindi niya hayaang maghari ang kasamaan ng kadiliman magpakailanman. Siya ang may hawak ng lahat. Darating ang araw ni si Kristo mismo maghahari ng may ganap na katarungan. Sa ngayon, parang hindi natin makita ang katarungan ng Diyos. Ano po? Pero inaalaw yun ng Panginoon in God's perfect time. Ito ang ating pag-asa. Darating yung pagkakataon na yung ganap na kapahayagan ng katarungan, mapatid, mangyayari yun. Kaya pakisabi nga sa iyong katabi, relax ka lang, kapatid. Relax ka lang. Huwag ka nang sumama sa mga comment against. Huwag ka nang sumama doon. Magulo ng mundo. Tayong mga Kristiyano, huwag na tayong magdagdag ng kaguluhan. Amen po ba? Punong-puno na ng kalituhan ang mundo. Huwag na tayong magdagdag ng kalituhan. Nakakalungkot na meron akong kasamang mga pastor. Wala na akong makitang Bible verse na nakapost sa kanila. Ang nakapost na lang ay yung kanilang political agenda. Yung kulay nila. Nakakalungkot, mapatid sa Panginoon. Kaya, paano natin i-apply ngayon sa ating sarili? Maging relevance ito. Pakisabi nga sa iyong katabi, sanayin. Sanayin mo ang iyong sarili na mamuhay ng may pag-asang makalangit. Tingin sa langit. Colossians chapter 3, ituon mo ang iyong paningin sa langit. Hindi dito sa lupa tayo makakakuha ng pag-asa. Hindi dito sa lupa, sa mundo tayo makakakuha ng tunay na kapayapaan. No. Sasalubungin natin si Kristo sa impapawid, huwag nating ilagak ang ating buong pag-asa sa mga bagay sa mundong ito. Ang trabaho, negosyo, ari-arian at tagumpay ay mahalaga. Yung ang sabi ko noon sa mga kalalakihan kanina. Hindi naman ibig sabihin na kung isang araw na lang, magbabago ang lahat, pero hindi naman ibig sabihin maging irresponsable ka. Live as if one day na lang, pero mapatuloy tayo sa paglilingkod na parabang matagal pa bago dumating ang Panginoon. That kind of perspective. Ang ating pinakandakilang pag-asa ay ang araw na makakasama natin ang Panginoon. It is not the rapture ang pag-asa natin. The person of the rapture. Amen? The person himself of the second coming. It is not the event, but the person himself, the judge himself, the Savior himself, the King himself, the Lord himself. Kaya sanayin natin ang ating sarili na mamuhay bilang mga pilgrims, manalakbay dito sa lupa. Pakisabi nga sa iyong katabi, hindi ka taga rito sa lupa.
Usapan nga namin mga kalalakihan kanina kasi may kaugnayan dito yung aming pinag-aaralan doon. Kaya sa ibang kalalakihan, kung at least kung maaga-aga kayong makapunta ng Sunday, we would like to invite you. Okay? Sabi ko doon sa ilang pag ikaw ba ay, halimbawa, nag-check-in sa hotel, ganito bang yung magiging attitude? Hindi ko kursunad ang kurtina, kaya bibili ka ng bagong kurtina. Hindi ko gusto ang kulay ng kwarto, bibili ka ng pintura, pipinturahan mo yon. Ang pangit naman ng TV, di ganun pa. Bibili ka ng... Will you do that? Pag nag-check-in ka sa... I don't think so. With the same mindset, ganun po ang kalalagayan natin. We are just passing through in this world. Merong isang missionary, mag-asawang missionary na umuwi from Africa. Tapos nakasakay sila sa barko. Nakita nila doon sa daungan, naroon yung mga banderitas, naroon yung banda. Sabi ng mag-asawa, wow, grabe naman ang magiging pagsalubong nila sa atin. Nakakataba ng puso. Nung malapit na sila, nakita nila yung welcome, Mr. President. Hindi para pala sa kanila yon. E di lungkot na lungkot yung lalaki. Sabi niya, nakakalungkot naman. Wala silang nakita na mga kakilala nila na sumalubong sa kanila. Sila lang mag-asawa ang pumunta doon, sumampa doon sa daungan. At nakita ng asawang babae yung lalaki, lungkot na lungkot. Umuwi sila, sa maraming taon after ng mission, umuwi sila na wala man lamang sumalubong sa kanila. Bakit ka nalulungkot, sabi ng babae? Alam mo na, sabi ng lalaki, huwag kang malungkot. Ang sabi ng babae, we are not yet home. We are not yet home. And that's true. And that's true. Kaya sanayin natin ang sariling maglingkod ng may pananaw sa kaharian, sa kingdom, mga kapatid. Dahil babalik si Kristo upang maghari, ang bawat ginagawa natin ngayon sa mga katwid ay doon nakatuon, maging bahagi sa pagtatag ng kaharian ng Panginoon. Okay? Pangatlo, the people involved. The people involved. Ang rapture ay para sa iglesia at ang ikalawang pagparito may kaugnayan sa Israel at mga bansa. Look at this. Sino ang involved sa rapture? Primarily concerns the church. 1 Thessalonians 4:16 to 17. At yung 1 Corinthians 15:51, ito po yung pagkakasabi. Behold, I tell you a mystery. We shall. Pakisabi nga, we shall. Kanino po nakaturo yon? Kay Pablo at sa kanyang mga kapatid. Not all asleep, but we shall all be changed. Kanino yung nakaturo? For us Christians, for the church. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. So, ang rapture, ang concern niya is the church. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Tinawag niya itong isang mystery, sabi ni Paul sa Biblia. Ang mystery ay hindi isang bagay na hindi kailan maunawaan. No. Ito ay katotohanan na dati, hindi pa lubos na ipinapahayag, especially sa Old Testament, pero ngayon, ipinapahayag na ito sa context ng New Testament, especially sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ang katotohanan ito tungkol sa church. Ang iglesia ay binubuo ng lahat ng mga tunay na sumampalataya kay Kristo. This is the church. Sa rapture, walang tunay na mananampalatayang maiiwan. Wow, praise God. Walang tunay
na mananampalataya. Ano po ang keyword doon? Tunay. Walang tunay na mananampalatayang maiiwan. Lahat ng mananampalataya na tunay isasama. At ang buong iglesia ay titipunin upang makasama ang Panginoon. Ito ang gantimpala. Hindi ito gantimpala sa mga spiritual, super spiritual Christians. No. Hindi ito para sa mga spiritual leaders lamang. Ito ay para sa lahat ng tunay na kabilang kay Kristo. Tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya ang pinakamahalagang tanong ngayon ay hindi lamang miyembro ba ako ng church? Warning. Napakalaking kalungkutan. Present ka dito. Maybe sa maraming pagkakataon. Pero pag nag-rapture, absent ka sa presence ng Panginoong Jesucristo. That would be a great warning for us. Nakalista ka sa membership list ng SCBC, pero hindi pala nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya nga, mapatid sa Panginoon, ang talagang tanong talaga ay, ako ba'y tunay na kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya? Sa second coming, involves Israel, the nations, and the whole world. Ilang passage sa Matthew 24:30, then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of God coming on the clouds of heaven with power and great glory. Alam niyo pong context ng Matthew 24, the Great Tribulation. Dito sa Matthew 24, binanggit ang magtiis hanggang wakas, ligtas. Pagtatrabahuhan mo ang iyong kaligtasan. Pag hindi ka nagtiis, hindi ka maliligtas. No, hindi ng context. Ang context kasi ng Matthew 24 ay yung tribulation. Ang tribulation. Now, my point is this, mapatid sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, hindi lamang iglesia ang sangkot, makikita ng buong mundo ang pagdating ni Kristo. Ang Israel, makakaharap ang Mesiyas na matagal na ilang tinanggihan. Ang bansang Israel hanggang ngayon, naghihintay sila ng Mesiyas. Naghihintay sila ng tagapagligtas as a nation. Pero hindi man ibig sabihin, wala pang mga Hudyong Kristiyano. Marami na rin Hudyong Kristiyano. Pero meron kasing tipan ng Panginoon sa bansang Israel as a nation. Sa ibang perspective ng eschatology, ang church ang pumalit sa Israel. Pero sa perspective ng premillennial and pre-tribulational eschatology, iba ang church, ibang dealing ng Panginoon sa church, ibang dealing ng Panginoon sa Israel. And God will deal with the nation of Israel saan? Sa tribulation. At dito manunumbalik ang bansang Israel mismo sa Panginoon. They will realize kasi sa una, possibly, paglitaw ng Antikristo, ito na yung Mesiyas. It is also possible that through that person, that Antichrist, ay magpa-facilitate para maitayo ang temple na matagal nang binabalak ng Israel. Pero hanggang ngayon kasi wala pa yung temple. Most possibly, sabi ng mga theologian, most possibly ang temple sa Israel maitayo during tribulation. And maybe, doon kikilalanin ng Israelita, ng mga Israel, ito yung Mesiyas. Pero sa kalahati ang panahon ng Great Tribulation, sa midpoint, papasok sa temple, sasalahulain ng Antichrist ang temple, and he will declare himself God. At doon marirealize ng mga Israelita, ng mga Hudyo, hindi ito. Hindi siya yung tagapagligtas. Ang tagapagligtas pala yung Jesucristo na matagal na nating hinihintay, matagal na nating tinatanggihan. At manunumbalik ang bansang Israel as a nation sa tipan ng Diyos sa kanila.
Kaya ang tawag sa tribulation is what? Jacob's trouble. Jacob's trouble. Kaya, mapatid sa Panginoon, dito matutupad ang maraming pangako ng Diyos sa bansang Israel. Bakit ito mahalaga? Bakit ito relevant sa atin? Kasi una ipinapakita nito na tapat si Kristo sa kanyang church, sa iglesia. Ang mga taong iniligtas niya ay hindi niya pababayaan. Amen? At pakisabi nga, pakidugtong nga, ni hindi niya iiwan. And that is our comfort. Ang kaligtasang sinimulan niya, dadalihin niya sa kaganapan, sa kalwalatian. Kaya yung muling pagbabalik ng Panginoon, ito yung kaganapan ng pagliligtas ng Hesus Kristo sa atin. Romans 13, malapit na ang pagliligtas sa atin ng Diyos, sabi ni Paul. Pero ligtas na yung mga kinakausap niya. Yung kaligtasan na binabanggit doon ni Paul ay yung kaganapan sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus para tayo mismo maligtas sa presence ng kasalanan. Kaya pinapakita rin ito na tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa Israel. At pinapakita nito na ang pag-aari ni Kristo ay para sa lahat ng bansa. Walang kaharian, walang kultura, walang sistema o kapangyarihang nasa labas ng kanyang pamahalaan. Ngayon, maaaring hindi pa sa kinikilala ng lahat. Ngunit darating ang araw, haharap ang buong mundo sa kanyang pagiging hari. Lahat ng tuhod luluhod. Lahat ng labi magwiwika na siya'y Panginoon. So, ano pong application nito sa atin? Simple lang naman, mapatid. Tsakin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Tsakin. Hindi masamang teka. Kahit matagal na tayong mananampalataya, sabi ko nga sa youth kahapon, sa kanilang, if there's one thing na kailangan natin gawin ng mga kabataan is first, you need to evangelize yourself. Ibig bang sabihin, Pastor, hindi pa kami ligtas? No. Kailangan tayong bumalik doon sa appreciation ng gospel. Yung power ng gospel na to the point that we are being mastered by the gospel. How can you share the gospel? Even yung definition ng gospel, hindi mo alam. How can you share the gospel if you're not mastered by the gospel? If there's one thing that we need to do para tayo maging intentional sa evangelism, sabi ko sa mga tan, you need first to evangelize yourself. Bumalik tayo sa katotohanan, sa basic, sa kapangyarihan ng gospel. Na to the point na kapag narinig natin yung gospel, ay dramdam natin. Because it is all about the Lord Jesus Christ. Anong implication nito sa church? Mga kapatid, dahil sama-sama tayong titipunin ni Kristo sa kanyang bayan. Gandang picture. Hindi dapat manaig sa iglesia ang personal na pride, inggitan at di pagkakaunawaan. Ibig sabihin pangalagaan ang kasi kung sama-sama tayong titipunin ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo sa langit, tapos ngayon ay meron kang kagalit na kapatid, paano na lang kaya? Kung siya mismo, yung kagalit mo ngayon, ayaw mong makipagkasundo, ayaw mong makipagkamay, siya pa mismo maging kapitbahay mo sa langit. Abay, nakakalungkot naman ng langit kung ganon. Amen po ba? Pagharap natin sa Panginoon, sa kanyang paghuhukom, katabi mo mismo yung, are you with me? Kaya nga, this truth reminds us, huwag mo nang hintayin na makapunta tayo sa langit bago tayo makipagkasundo. Ngayon pa lang i-practice natin ang unity. Amen? Amen? Can you say amen to that? Ang unity ay sama-samang pagpapasakop kay Kristo at pagkilos para sa isang layunin. Kaya sa halip na palakihin ang mga maliliit na tampuhan, matuto tayong magpatawad. Matuto tayong magtanggapan. Matuto tayong magpalakasan. Pakisabi nga sa iyong katabi, sama-sama naman pala tayong ira-rapture ng Panginoon. Kaya,
Magpalakasan tayo. Huwag magkalasan. Amen. Amen po ba, mapatid? Magmahalan tayo bilang kapatiran. Huwag magpatiran. Are you with me? Kaya very relevant itong pinag-uusapan natin. Magkakasama tayong ira-rapture. Pero merong mara-rapture, ayaw mong makasama. Paano yun? Kaya sa halip na makapagpaligsahan, matuto tayong magtulungan, magtanggapan. Kasi nga, ang iglesia ay magiging malinaw na patotoo na tunay tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya nga, palawakin din natin ang pakikisangkot sa misyon. Dahil si Kristo ay babalik bilang hari ng lahat ng bansa. Therefore, hindi dapat manatiling makitid ang ating pananaw when it comes to mission evangelism. Hindi lamang dapat nakakulong sa 4 na sulok ng church ang ating pananaw. Ang misyon ay nagsisimula sa ating tahanan, sa ating community, sa mga lugar na ating pinagtatrabahuhan. May pananagutan din tayong abutin ng mga taong iba ang kultura, iba ang pinagmulan. The coming King is King of all nations. Amen. Hindi man tayo lahat ay pwedeng pumunta ng ibang bansa. Pero pwede tayong manalangin, magbigay, magsugo, magpatotoo. Minsan meron po akong from mission trip, meron ako na-encounter na ganitong tanong. Yung bang pinuntahan nyo doon, Pastor, nakapag-evangelize man lamang kayo? Siyempre, delikado eh. So, paano nyo matatawag na mission yun na hindi pala kayo wala kayo napatanggap? Ang sabi ko, meron mga kapatid doon na mga missionary na kailangan palakasin. Yung mapalakas sila ka, ma-encourage sila na sila yung umaharap sa that is mission. Yung mapalakas natin, yung mga manggagawa sa mission, that is mission, mapatid. Yung maipadama natin sa kanila na merong SCBC na nagpe-pray sa inyo. Merong kapatiran sa church na lagi kayong kasama sa panalangin. Tapusin ko na lang po ito, pero hindi ko na po masyadong i-expound. Purpose. To receive, resurrect, and remove believers before God's wrath. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. In the context of premillennial and pre-tribulational eschatological framework, this wrath ay nakatuon sa tribulation. Na bago ibuhos ng Panginoon ang tribulation dito sa mundo, aagawin niya, dadagitin niya ang church, makasama niya. Kaya nga habang nasa langit ang church kasama ng Panginoon, mangyayari doon yung Bema judgment at yung marriage of the Lamb. Pero yung maiiwan dito sa lupa, they will experience the fullness expression of God's wrath. Sa second coming, babalik ang Panginoon to judge, defeat evil, and establish Christ's kingdom. Magsisimula ang paghahari ng Panginoong Hesus. Sa kanyang pagbabalik, tatalunin niya ang Antikristo. Wawakasan niya ang paghahari ng kasamaan. Hahatulan ang mga bansang nagrebelde sa kanya. Ililigtas niya ang nalalabing sumampalatayang Israel at itatatag niya ang millennial reign of Christ. Wow. Pinapakita nito ang kasapatan ng biyaya ni Kristo. Ipinapakita rin dito ang katiyakan ng katarungan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid,
Paano ito magiging relevant sa atin? Mabuhay ng merong malalim na pasasalamat. Dahil iniligtas tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, hindi tayo dapat mabuhay na parang baliwala ang kaligtasan. Mamuhay tayo ng merong pananagutan, accountability, dahil haharap tayo sa Panginoon to account our lives to the Lord Jesus Christ. At maging intentional in sharing the gospel with compassion. Lastly, yung prophecy. When it comes to prophecy, ang rapture is an imminent event that can occur any moment, any time. Isa sa mga mahalagang katotohanan tungkol sa rapture ay yung tinatawag na doctrine of the imminent return or the doctrine of imminence. Ibig sabihin, ang rapture, maaari itong mangyari anumang oras. Pwedeng ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Kaya ang pansinin natin ang focus ni Paul, hindi ang mga pangyayari, ang focus niya is Christ Himself. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God. Sa second coming naman, yung second coming, it will be preceded by specific prophetic events such as the tribulation and the revelation of the Antichrist. Mangyayari yon sa tribulation. Kaya nga, mapatid sa Panginoon, mamuhay na merong spiritual na pagbabantay sa ating buhay. Magkaroon tayo ng pananaw na ang nakatuon lagi sa eternal, hindi lang sa temporal. Kaya ngayong bawat araw ay pagkakataong maglingkod. Yung bawat araw ay pagkakataong magpatotoo. Bawat araw ay pagkakataong gumawa ng kabutihan para sa kalwalhatian ng Diyos. As I end. Mapatid sa pagtatapos ng mensaheng ito, ito natin ating puso hindi lamang sa rapture, hindi lamang sa second coming. Paulit-ulit kong sinasabi, ito natin mismo kay Kristo. Ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon, ang ating Hari. Panginoon na siyang umibig sa atin, nagbigay ng kanyang buhay upang tayo tubusin. Siyang nabuhay para sa atin upang bigyan tayo ng buhay at pag-asa. Siya rin ang nangakong babalik upang dalhin tayo sa kanyang presensya. Kaya, mapatid, sa Panginoon, this is my appeal through the Word of God. Alam ko pong marami sa atin ang naglilingkod na. Yung iba'y tahimik na nagsasakripisyo, tahimik na nagpipray, tahimik na nagtuturo, tahimik na nagbibigay, nagdi-disciple, tahimik na nagbabahagi ng gospel. Maaring hindi kita ng lahat ang ginagawa natin, ang ginagawa mo, pero kita yun ng Panginoon. Kita yun ng Panginoon. Nakarecord yun sa Panginoon. Kita yun ng Panginoon. Hindi lingid sa Kanya ang iyong pagod, hindi niya nakakalimutan ang iyong katapatan. At walang anumang ginawa para kay Kristo ang masasayang. Everything will be accounted for sa Bema judgment ng Panginoon. But, if we know that Christ is coming soon, ang challenge sa atin, mas maglingkod pa. Hindi ko sinasabing hindi pa tayo naglilingkod. Ang challenge sa atin, katulad sa 1 Thessalonians, mas maglingkod pa. Na parabang sinasabi ni Paul, I know that you are excelling in your love and your service, but excel more. Mas magtiwala pa ng buo. Mas magpagamit pa ng higit sa para sa kanyang kalwalhatian. Mas maging available pa. Amen? Mas maging teachable pa. Habang may lakas pa tayo, habang may pagkakataon pa, at habang may mga taong maaari pa nating abutin, mas ialay natin sa Panginoon pa ang pinakamainam ng ating buhay. Are you with me, mga kapatid?
sapagkat may mga kaluluwa pang dapat maabot. May mga mananampalataya pang dapat mapalakas. May mga alagad pang dapat mahubog. Nariyan pa ang susunod na henerasyon, mga kapatid. We do not know. Baka sa henerasyon nila, sa panahon ng mga next generation leaders ngayon, darating ang Panginoon, we do not know. At tayo na mga medyo may edad na, ay masasabi nating palipas na. But are we preparing the next generation doon sa direksyon na yun? Kung inaalalayan natin ang mga kabataan natin ngayon, mas gawin pa natin. Kaya sabihin natin, Lord, salamat sa privilege na makapaglingkod sa iyo. Habang iniintay po namin ang iyong pagbabalik, gamitin mo po ako, Panginoon, nang higit pa sa kasalukuyan kong ginagawa para sa iyong kalwalhatian. Hindi issue dito yung kabataan, hindi issue dito yung lakas, yung kalusugan. Hindi natin pwedeng, habang may malakas pa, hindi sa lahat ng oras tayo malakas. Amen? Kahit sa panahon na meron tayong panghihinang nararamdaman, maglingkod sa Panginoon. Hindi lamang sa panahon na tayo merong magandang kalusugan, kahit sa mga panahon na merong medyo marami ng maintenance, mas maglingkod pa rin sa Panginoon. Mas. Church, SCBC excelling in His service to the Lord. This is the challenge. In view of the second coming of Christ, excel more. For Christ, for the glory of God. Good morning and God bless us all. Tumayo po tayong lahat. Sama-sama po tayong sumagot, mag-respond sa tawag ng Panginoon. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. And we, the redeemed, shall be strong in purpose and unity, declaring aloud, praise the Lord, praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever.
Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Mga kapatid, muli, darating nga araw na makikita natin ng harapan ang Panginoon. Panginoon ating minahal at pinaglingkuran. Sa araw na yon, pwede kong sabihin, masasabi natin, sulit ang bawat panalangin, sulit ang bawat pagsasakripisyo, sulit ang bawat paglilingkod, sulit ang buhay na inialay kay Kristo. Kaya pakisabi nga po sa iyong katabi, magpatuloy tayo ang may kasiglahan sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sa bahaging ito ay patuloy nating alalahanin na ang dakilang biyaya ng Panginoon na doon sa krus ng Kalbaryo ay nahayag. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanglibutan. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang pinakang sentro ng gawain ito ay ang pag-alala sa dakilang biyaya ng Panginoon na nahayag doon sa krus. Ano po? Kaya nga, tayo na mga tumanggap kay Kristo, nagpahayag ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa tubig ng bautismo ay buong kagalakan na iniimbitahan na makibahagi sa gawain ito ng Panginoon. Isa sa mga mahalagang ordinansa na ipinagkatiwala ng Panginoon. Narito naman na tumanggap na sa Panginoon pero hindi pa niya ipinapahayag ang pananampalatayang yon sa pamagitan ng bautismo, ipinapayo ko po na kung maaari ay ipagpaliban muna ang inyo pong pakikibahagi dito. At para sa kapahayagan at katwiran ng ating Panginoon. Atin pong ipanalangin ang mga elementong ito. Hello, Mike. Aming Panginoon Diyos, muli nagpapasalamat kami sa ganitong panahon na kami nagkakatipon-tipon. Gaya po ng iyong tinagabilin, alalahanin namin ng iyong dakilang gawa para po sa aming kaligtasan. Maraming salamat nga po na kami ay narito. Ang aming dalangin, Panginoon, habang kami narito, tulungan kami ng Banal na Espiritu. Magpakatatag kami at huwag matitinag sa aming pananampalataya. Magpakasipag kami sa gawain, sapat alam namin hindi nasasayang ang aming pagpapangal. Amen. Ang higit sa lahat, ito namin ng aming paningin sa iyo aming Panginoong Hesus na siyang pinagbulan ng aming pananampalataya at magpapasakdal ito. Pagpalain niyo nga po ang mga elementong aming gagamitin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
you were forsaken, I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, I can't believe that you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Oh, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Oh, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Oh, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Before nating tanggapin ang mga elements, pwede po ba tayong magkaroon ng personal na pananalangin sa ating Panginoon? Pasasalamat. At patuloy din ang pagsusuko sa ating Panginoon.
Atin pong hawakan ng tinapay, simbolo ng katawang nabayubay ng ating Panginoong Hesus. Sabi po ng salita ng Panginoon, ito ang katuroang tinatanggap ko sa Panginoon, ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing sa'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Atin pong tanggapin ang tinapay. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Panginoon, salamat sa mga simbolong ito ng saro at ng tinapay na sumisimbolo, Panginoon, sa banal na dugo ng aming Panginoon Kristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo para sa ipagpapatawad ng aming kasalanan. Salamat sa kadawang na bayubay ng aming Panginoong Hesus, nagandog ng kanyang buhay upang ang katulad namin na napahiwalay dahil sa kasalanan at kung kami mananampalataya, meron kaming katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ama, sa pagtanggap po namin ng mga simbolong ito, patuloy po namin ipinapahayag ang aming pananampalataya na si Jesus, bagamat Diyos, siya'y nagkatawan tao, siya'y bumaba rito sa lupa, namatay doon sa krus, nalibing at pagkatapos ng 3 araw siya'y muling nabuhay. Siya'y umakyat sa langit at siya'y muling babalik. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, habang hinihintay po namin ang merong pananabik, ang muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, patuloy niyo pong tulungan kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na merong kapangyarihan, Panginoon, na makapamuhay ng merong layunin na maluwalhati ka sa aming buhay. Makalakad kami sa sentro ng iyong kalooban. Maging gabay po namin ang kapangyarihan ng iyong salita. Maging motibo po namin sa lahat ng aming ginagawang kagandahan ng iyong ebanghelyo. At maging direksyon ng lahat ng ito, Panginoon, ang kaluwalhatian mo. O Diyos, salamat po sa iyong kahabagan sa amin. Atin pong tanggapin ang saro. Salamat sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito at kay Pastor na kanyang ginamit. Bigay po natin ng buong buo ating mga kapo para po sa pangailangan ng kanyang iglesia. Sa kanyang paalala, bawat isa ay magbigay ayon sa sariling pasya, hindi napipilitan lamang sapagkat ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob at iniibig niya ang nagbibigay ng masaya. Magbigay pa tayo ng may pag-ibig, tapat at may kagalakan sa ating mga puso.
Tayo po ay tumayo lahat. Awitin po natin ang doxology. Makaupo na po tayo. Muli, purihin ng Panginoon. Nakasama-sama tayo bilang magkakapatid at pamilya ng SCBC. Napakalaga po ng ating program. Nakasulat po rito yung mga may birthday. Happy birthday po sa mga may birthday. At happy anniversary sa may mga anniversary. Narito po rin mga kapatid, yun dapat nating ipanalangin. Hindi man kayo makarating sa prayer meeting personally. Kung nasa bahay kahit may dala po tayong program, narito po ang dapat nating ipinalangin. So, dadako po tayo sa mga announcement. Papatuloy po yung mga gawain, mentoring, cultivation, pati po yung ating baptismal class. Meron ngayon, Pastor? Meron po. Announcements? Up to midnight prayer meeting po, August 21. Ito po ay Ninoy Aquino Day. Biyernes po to. Inayahan, pagandaan po natin gawain to. 6 p.m. po. Biyernes po to. Yung si Optimism po, sila po ay aalis ng Webes. Kaya suportahan po natin. Higit po panalangin at suporta ng bawat kapatid. Ito po ay gawain, hindi lamang ng Mission Committee, gawain po ito ng Santa Cruz Baptist Church at gawain ng Panginoon. So, nagpapatuloy po, nandun po sa likod yung ating tarpaulin. Purihin po ang Panginoon at may nagbibigay na po. December po ang ating target na date para po makabili ng sasakyan ito. Kaya mahaba po ang panahon para po tayo makapag-ipon. Ito pong engage, nagpapatuloy po mga kabataan. Palagay ko, alam niyo na kung ano ang oras. Wala na pong assignment. Tayo po ay magwawakas sa panalangin ni Pastor. Tumayo po tayong lahat. Karuman, tatawagin ko yung mission. Sige. Umupo po muna kayo. Nais ko pong tawagin ang Mission Committee at hilingan natin si Chairman na ipanalangin po kami. Pwede na rin po pala kayong tumayo. Sorry po, salamat. Yung pupunta po sa Bukidnon sa Thursday, panalangin po tayo ni Karuman. Muli tayo pong lahat ay tumayo at pasensya na po na kayo pinapuko kaagad. Labing-isa po sila pupunta sa Bukidnon. Napakaganda po ng kanilang program. Lahat po kahapon. Medical mission, evangelism, food. At pagpapakain po sa mga missionary at mga bata. So, kompleto na po. Si Pastor Eman po ay nasa Mayhay. Siya po ang speaker doon sa ating daughter church. Taas po natin ating mga kamay para po sa panalangin. Dakilang Diyos, naming Ama, tunay na kayong mabuti sa bawat isa sa amin. Maraming salamat nga po na binigyan nyo ng pagkakataon, pribilehiyo ang Santa Cruz Baptist Part upang makaganap ng iyong misyon. Ito po yung inyong gawain, kaya lubos kami nagpapatiwala, nagtitiwala sa inyo na kayo ang Diyos na sasama, gagabay at puprotekta sa aming mga kapatid na ito. Kalakasan, pag-iingat at higit sa lahat, tulong ng Banal na Espiritu sa kanilang paglalakbay. Kayo po ang gumabay at ang iyong makapangyarihang kamay ang
magpala sa kanila. Sa kanilang dadandam po doon, maging handa po ang mga iyon. Maraming salamat nga po sa mga lugar na pupuntahan na nakahanda po at higit sa lahat ang iyong provision na sapat para sa gawain ito. Kaya lubos po ang aming paniniwala at pananampalataya na sa ganitong gawain, lalo niyong palalakasin ang pagkakaisa ng Santa Cruz Baptist Church. Amen. Kaya pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga kapatid na ito na dadako sa lugar na yan. Ang iyong pagpapala, pag-iingat, karunungan ng gagaling sa inyo ang kanilang magamit para po sa pagtupad ng gawain ito. Ito po ay inyong gawain, kaya kami po ay nagpapasalamat na ginagamit nyo sa gawain ito. Amen. Ito po ang aming dalangin sa magitan ng makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Meron pong baptismal class 2 p.m. Mamaya, let us pray. Heavenly Father, thank you for your goodness. Thank you, Lord, for your grace and mercy na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin, ipinaparanas. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala sa amin, nagpapalakas ng loob sa amin na magpatuloy ng mas may kasiglahan, kalakasan, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil dito'y mas lalo mong binibigyan ng diin sa amin na hindi sayang yung aming pong mga paglilingkod, pagsasakripisyo, Panginoon, mga bagay na aming ginagawa, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, para sa ikalalago ng iglesia. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatiran na sa muling pag-arap po namin ng panibagong linggo, iba yung kalakasan, pagtatagumpay, kaaniwan, Panginoon, ang inyong ipagkakaloob. Kung meron pong mga may karamdaman, bibigyan niyo po, Ama, ng kagalingan sa mga nangangailangan ng probisyon, sa hanap buhay, sa negosyo, sa pamilya. Ipagkakalo mo po ito, Panginoon. Patuloy mo pong bigkisin ang bawat pamilya ng iyong kalakasan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagmamahal. Lalo tigit ang pamilya ng Santa Cruz Baptist Church. Thank you, Father, for your goodness na siguradong sumusunod po sa amin. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman, at ang bawat isa'y magsabi ng Amen. Committee, marami pong salamat sa inyong prayer. Salamat po sa patuloy na pananalangin. Salamat kapatid na Alex. At ganoon din kay Maribel.